Alam kong hanggang sa ngayon, marami pa rin sa inyo ang natatakot na mga hairdresser or salon owner na mag-rebond na ganitong klaseng hair. Ang madalas kasing ginagawa sa hair ni client is color plus treatment lang. At naiintindihan ko din naman yung mga kapwa ko hairdresser na hindi talaga nagre-rebond ng bleach hair. At this time nga is bet na bet kasi talaga ni client na magpa-rebond sa amin, even na bleach yung hair niya. And sa pagre-rebond naman po ng bleach hair, nakadepende po ito sa hair strand ng mga clients natin kung matibay pa or marupok na. Dahil kung sobrang rupok na po talaga ng hair ni client, ay hindi na din talaga natin to maaari or hindi natin makakaya nating i-rebond. Kaya kailangan kung magre-rebond po muna tayo ng mga bleach hair or damage hair, ay kailangan po muna natin i-analyze yung hair strand ng client. At this point nga, kitang-kita nyo naman kung gaano kaplakado, ka-healthy at kaganda yung hair result or hair transformation na ginawa namin kay client. Dahil itong client natin ngayon ay hindi po natin siya sisinuhin dahil nagbiyahe pa po siya fresh from Pangasinan. Kaya naman super sulit daw talaga ang pagbiyahe niya dahil na-achieve niya daw talaga yung hair na pang commercial. Alam nyo na, iba din talaga yung impluensya ng ina-upload kong mga videos. Kaya naman itong si client talaga, tiniis niya daw talagang hindi magpagawa at sinadya niya talaga kami sa aming mismong salon. Kaya naman sa videong ito, i-share ko sa inyo yung mga tips and technique sa pagre-rebond na ganitong klaseng hair or sa mga bleach hair. Itong videong ito ay para lamang po sa mga hairdresser, salon owner, or mga future hairdresser na nais matutunan pa yung kaalaman nila or madagdagan pa yung kanilang kaalaman sa pagre-rebond. At ito na nga po ang pagsisimula ng ating kalbaryo. Ito nga po pala yung hair status ni client nung pumunta siya sa aming salon or bago po siya sa aming magpagawa. At kung mapapansin nyo naman, may pagka-dry hair na din talaga yung hair ni client lalo na sa lower part. At kung mapapansin nyo naman, may regrowth part siya or bagong tubo na mga nasa around 2 to 3 inches. Kaya naman dito sinasalat-salat ko talaga yung hair ni client kung kakayanin ba or kung matibay pa at medyo may kakapalan nga din talaga ang hair ni client. Since tapos ko na nga na-analyze yung hair ni client na medyo may kakapalan pa yung bleach hair niya kaya okay lang din pero nag-spray water na kagad dito for protection. Ang una nga po pala nating a-applyan dito sa hair part ni client is yung pinaka-regrowth part niya or yung pinaka-virgin part ng kanyang hair. Yes, yung pinaka-regrowth part lang po yung pwede nating applyan muna dahil maaari po mga rag or masunog agad yung pinaka-bleach hair sa lower part ni client. Kaya naman much better talaga yung kailangan muna nating applyan or kailangan ma-develop yung hair ni client sa pinaka-regrowth part or sa pinaka-virgin part ng kanyang hair. Lagi nyo lang tatandaan na lagi po kayo mag-spray water sa pinakadugtungan ng hair ni client. Nang sa ganon, maiwasan po natin makasunog ng hair ni client or magputol-putol. Dahil pag agad-agad natin itong nailagay sa pinaka-bleach part ng hair ni client ay maaari talaga yung masunog, mag-rubberize, mag-kinky or magputol-putol. Kaya naman dito sa regrowth part lang talaga ako nag-a-apply ng first ng ating rebonding cream number 1. At syempre, wag natin kakalimutan lagi mag-spray ng water sa dugtungan ng hair ni client. Prosesong ito may iwasan natin mag-dry or masunog kagad yung pinakadugtungan ng hair ni client or magputol-putol ang hair ni client. Basta mag-apply lang kayo ng rebonding cream number 1 sa pinaka-regrowth part, layer by layer or section by section. Much better nga din po pala kung maninipis yung pag-sectioning natin to make it sure na lahat talaga ng hair strand ni client is ma-applyan natin evenly. At kung ano po yung ginawa natin sa first process, ganun din po sa susunod na layer by layer. At ito na nga po pala nung matapos kong ma-applyan ng rebonding cream number 1 yung hair ni client, especially sa regrowth part. Every 30 to 45 minutes nga po pala nagre-reapplication ako ng rebonding cream number 1. At dito nga sa part na to, hindi ko na din napakita sa inyo yung whole process kung paano ako nagbababa ng rebonding cream number 1 sa hair ni client. Dito nga po pala, nagdalawang beses ako magre-application every 15 to 30 minutes. Then right after ko nga po pala magre-application sa pinaka-last part, ay binaba ko na yung rebonding cream number 1 sa pinaka-lower part ng hair ni client kaya lang hindi ko na sa inyo napakita. Sa mga nagtatanong kung gaano katagal binabad yung bleach hair sa lower part ng hair ni client, around 5 to 10 minutes lamang po nababad ko po yung lower part ng hair ni client. Kumbaga binaba ko po yung gamot sa lower part. Then right after nyan, binanlawan ko na at binlow dry at ito na kagad yung naging resulta ng hair ni client. At kung mapapansin nyo naman, even na nila-applyan natin ng rebonding cream number 1 yan, walang nasunog, walang na-damage or walang nangarag. After ko nga po pala ma-blow dry, magpo-proceed naman po tayo sa pag-hair iron or sa pagpaplansya. Sa pagpaplansya naman po, ang kailangan lang natin i-focus dito yung pinaka-regrowth part or yung pinaka-virgin part ng hair ni client at tamang pasada lang sa lower part. And
regarding nga po pala sa tamang paggamit ng heat temperature, nakadepende po ito sa hair reaction ng hair ni client. Pag nakikita nyong natutusta yung hair ni client po, habang pinaplansya nyo po sila, ibabaan lamang po natin ang ating heat temperature. Pag nakikita nyo naman po natin natututong yung hair ng mga client natin habang pinaplansya po natin sila, ibig sabihin po overheat temperature po ang gamit po natin, ay kailangan lamang po natin itong babaan. Ganyan lang naman ako kasimple kung paano ako mamalansya ng hair ni client. So sa mga nagtatanong, hindi po mabigat ang kamay ko, magaan po yan. Dahil minsan ng mga client ko nakakatulog pa habang pinaplansya ko yung hair nila. At pagkatapos ko nga palang plansyahin ng 100% ang hair ni client, ito na din kagad yung naging resulta ng bleach hair. At kapansin-pansin naman din talaga naging soft, shiny, silky, bouncy, and straight na kagad. Even wala pa pong treatment yan. R1 pa lang po yan ng The Unbeatables. After nga po niyan, hindi na ako nag-proceed sa rebonding cream number 2 dahil bleach hair or damage hair ng client natin. Kaya baka mag-rubberize or mangarag pa yung buhok niya if ever na in-applyan ko ng rebonding cream number 2. Kaya naman dito, nag-proceed na kagad ako sa pag-apply po ng pamalakasan na ginagamit po namin, which is ito po ang Miracle Treatment. Ang Miracle Treatment nga po pala ay perfect na perfect po itong gamitin sa mga dry hair, damage hair, or sa mga bleach hair. Isa po ito sa pinakamabisang pang-resolba sa mga damage hair or dry hair sa mga hair na wala na pong pag-asa. At binababad nga po pala si Miracle Treatment, pwede po natin ibabad ng 10 minutes, 30 minutes, or even 1 hour. Then after po natin babarin yung hair ni client, puproceed na din kagad tayo sa pagbo-blow dry dahil hindi na din po ito binabanlawan. Miracle Treatment nga po pala isang klase ng treatment na hindi malagkit at hindi mahirap patuyuin. Make sure lang din po kung gagamit man po tayo o mag-apply po tayo ng Miracle Treatment, kailangan po nasa open space or open area po tayo. Bawal na bawal po siya sa kulob or sa mga closed door area. Kaya naman after ko i-blow dry ng 100% yung hair ni client, nag-proceed na din kagad kami sa pag-hair iron or pagpaplansya. Kung mapapansin nyo naman dito yung hair ni client, maganda na talaga yung bagsak after lang natin mababaran at ma-blow dry ng Miracle Treatment, ay plakadong-plakado na din talaga yung naging result ng hair ni client. Dito nga sa part na to ay tamang retouch na lang ako or parang touch up na lang ako sa pagpaplansya or sa pag-hair iron ng hair ni client. Sa mga nagtatanong kung anong recommended hair iron ko, ay maaari po kayo mag-avail ng MAC Hair Iron. Maganda po yung gamitin at ito ang ginagamit din po namin, isang brand na Crown Hair Iron. By the way, hindi po ito paid advertisement or paid endorsement. Ito po ay real talk lang na ginagamit po namin sa salon. Kumbaga, kung heavy duty ang hanap nyo na hair iron or gamit sa salon, ay ito po yung marirecommend ko as a hairdresser. At dito nga sa part na to ay tamang plancha or tamang hagod lang ako dyan dahil matatapos na din po ang process natin ng pagre-reband ng bleach hair. Syempre, consistency is the key. Kung paano po yung ginawa natin sa first process, ganun din po sa susunod na mga layers. Much better kasi kung maninipis yung pag-section natin dahil dito makikita natin kung saan yung parte na may kulot or sa parte na may wavy na maaari pa natin masolusyonan. At this part, wala naman na akong struggle sa part ng hair ni client dahil all in all, maganda na din talaga yung resulta at nakikita ko na talaga, even suklayin ko lang straight at flatten na talaga yung hair ni client. Kaya naman, just in case na magkaroon kayo ng ganitong klase ng hair ng client, ay wag na wag po kayong matakot na i-reband dahil kayang-kaya pa rin po yan. Or kayang-kaya pa rin po natin ito maayos. Or kung kayo naman po yung client or customer, hanap lang po kayo na maaari magpagkatiwalaan ng inyong mga buhok. Dahil very risky po talaga magpa-reband the moment na bleach hair po kayo or damage hair. Aari po kasi magputol-putol or maaari pong malagas yung hair nyo the moment na magpa-reband po kayo. Kaya naman kung magpapa-reband or magpapaayos po kayo ng hair, make sure po na maayos po yung gagawa sa inyo. Or katiwa-tiwala or knowledgeable po regarding po sa pagre-reband ng bleach hair. Or maaari nyo din po magamit itong videong to as a guide po para maiwasan nyo pong masira or malagas yung inyong mga buhok. Sa mga nagtatanong kung saan po yung exact location po namin, Banabas Street, Balon Anito, Mariveles, Bataan. Pwede po kayo mag-chat or mag-PM sa aming mismong page, Clinic Happy Salon, Mariveles, Bataan. Doon nyo rin po makikita yung prices po ng services po namin at the same time yung aming exact location. And regarding naman po sa mga products na ginamit po namin sa hair ni client, kung bakit po namin na-achieve yan, maaari nyo po siya ma-avail through Black app and Orange app. Make sure lang din na palagi po tayo manood ng mga sample tutorial video nang sa ganon malaman po natin kung paano po yung tamang pag-apply ng product. Or pwede nyo din po ako i-PM or i-chat para may add ko po tayo sa ating official GC na kung saan pwede po tayo magtanong doon the moment na meron po tayong concern. Anyway, ito na nga din po pala yung naging final result ng hair transformation namin ng bleach hair ni client. Kaya naman kung hairdresser ka, salon owner ka, or future hairdresser ka, at kung meron ka man natutunan sa sample hair transformation or hair creation namin, mo naman akong kalimutan na i-follow at syempre, share mo na din yung video to para kumalat na rin at malaman na rin ng iba.